Yeah, good morning po. Happy Vesper po sa inyo po lahat. Salamat po, Brother Melvin, sa pag-open ng ating pong devotional ngayong umaga. Meron pala tayong bagong manual. Ayan, nabili ko po kahapon sa NPUC. Edition po ito ng 2022. So, maganda po yun. Revise. Ang ating pong pag-aaral ngayong April 5, gumawang kasama ng mga anghel. Yan. Dito po sa mga kalangit na dako. Papaano tayo gagawa kasama ang mga anghel? Hindi naman natin sila nakikita. Tayo po ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos, mapagbiyaya na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Sa umaga na ito, O Diyos, namin pong idinadalangin ng maikli namin pag-aaral dito sa Hebreo, chapter 1, verse 14. Inyo po nawang igawad sa amin ng karunungan at kayo po ang maghari sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito, 1:14 ng Hebreo, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? So dito po mga kapatid ko, sino daw po ang isinugo para magmana ng kaligtasan? Walang iba kundi ang mga anghel. Ang mga anghel ang gumagawa sa mga magmamana ng kaligtasan. Walang iba kundi ang mga mananampalataya, yung mga nagsisi sa mga kasalanan. Ayan. Yan. Ginagabayan tayo ngayon mga kapatid ko. At sabi po dito ay ang mga banal na espiritu. Ayan. Espiritong nasa banal na gawain. Ito yung mga anghel. Bukod sa banal na espiritu, third person of the Godhead, mga kapatid, ay nagmi-ministry sa atin. Meron ding mga anghel. Pero sabi dito, gumawang kasama ng mga anghel. Sabi sa ating devotional, ang isang bahagi ng ministeryo ng mga anghel sa langit ay ang bisitahin ng ating mundo at pangasiwaan ang gawain ng Panginoon na nasa mga kamay ng kanyang mga katiwala. Sa bawat panahon ng pangangailangan, sabi diyan, sila ay naglilingkod sa mga tao bilang mga kamanggagawa ng Diyos na nagsisikap na isulong ang kanyang gawain sa sanlibutan. Ang mga hukbo ng mga anghel ay nagagalak kapag umuunlad ang alinmang bahagi ng gawain ng Diyos. Yan, napakaganda, no? Sino daw ang higit na natutuwa? Siyempre, ang ating Panginoong Diyos. And then, ang mga anghel. Kapag ka umuunlad ang gawain sa iba't ibang lugar. Yan. Tayo ay nagkaroon ng mga churches, may mga bagong planting site, may mga bagong group of believers. Yan. May mga bagong prospect sa Bible study. Ang ating pong Panginoong Diyos at ang mga anghel ay natutuwa sa ganyan pong kalagayan. Kaya sabi po dito, kung natutuwa sa ganyang kalagayan, dapat talaga makipagtulungan tayo. Kasama tayong gagawa dito. Bakit? Tayo yung nakikita ng mga tao, hindi naman yung mga anghel, di ba? Hindi nakikita ng mga tao yung mga anghel. Tayo yung nakikita ng mga anghel. Kaya tayo yung kasama ng Panginoong Diyos ng mga anghel na gagawa sa gawain ng Panginoon. Ang mga anghel, ang Panginoong Diyos ay siyang gumagabay sa atin. Yan. Interesado ang mga anghel sa espiritual na kapakanan ng lahat na naghahangad na maibalik ang moral na imahe ng Diyos sa tao. At ang pamilya ng tao ay dapat makiugnay sa pamilya ng nasa langit sa pagtatali ng mga sugat at pasa na bunga ng kasalanan. Saan daw po, kanino daw po interesado ang mga anghel? Doon sa mga naghahangad na maibalik ang moral na imahe ng Diyos. Ibig sabihin, sa mga taong espiritual. Ibig sabihin sa mga taong mananampalataya. Sa mga taong naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Ayan po mga kapatid ko. Bakit? Bakit kinakailangan yun? Bakit doon sila interesado? Siyempre kasi kasama sa paggawa, sa pag-abot sa mga taong nawaglit. Kasi yun ang gusto ng Panginoong Diyos eh. Ilan po ang gusto ng Panginoong Diyos na maibalik sa kanyang paanan? Ilang porsyento mga kapatid? Ilang porsyento ang nais ng Panginoong Diyos na maibalik sa kanyang paanan? Sa mga nag-backslide, sa mga hindi na nagsimba, ilan ang gustong ma-reclaim ng Panginoong Diyos? Ilang porsyento? Sangayon sa banal na kasulatan sa aklat ng Lucas, ay 100% ang retention na gusto ng Panginoon. 100% reclamation ang gusto ng Panginoong Diyos. Bakit? Anong bisahan natin? Ang sabi sa talata, mga kapatid, no? Iniwan ng Panginoong Diyos
ang 99 at hinanap ang isa. Yan, di ba? Iniwan niya yung 99 kasi babalikan niya rin naman at inanap yung isang nawaglit para maisama sa 99. Ibig sabihin, ang nais ng Panginoong Diyos na reclamation ay 100%. But in reality, mga kapatid ko, no, ay marami ang ayaw nang bumalik sa Panginoong Diyos. Yun yun. Pero kung gusto lang Panginoon, kung tatanungin natin ang Panginoon, 100%. Kaya nga, interesado ang Panginoong Diyos sa mga mananampalataya na gusto maglingkod sa gawain ng Panginoong Diyos. No? Doon sila nagpo-focus, gumagawa ng makapangyarihan at ginagabayan ng bawat isa sa atin. Yan. Kaya ang sentro din naman ng pag-atake ng kaaway doon sa mga mananampalataya din. Doon sa mga doon sa mga nagtalaga na gumawa sa gawain ng Panginoon, doon naman ang focus ng kaaway na tayo ay gibain. Kaya huwag kang magtataka na mas mabigat at mas marami ang pagsubok na pinagdaraanan mo kaysa doon sa ibang mga tao. Bakit? Ikaw lingkod ng Panginoon eh. Kumbaga sa ano eh, frontliner tayo eh. Di ba? Frontliner. No. Eh di ba noong kasagsagan ng COVID, yung mga frontliner, talagang sila yung unang talagang sumusuong doon sa mga virus. So ganun din ang mga taong mananampalataya na nandito sa lupa. Di ba? Tayo ay frontliner, inaatake ng kaaway. Pero pinaka-the best nun, meron tayong guard, meron tayong taga-protekta sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos kasama ang kanyang mga anghel. Ang mga ahensya ng anghel, bagaman hindi nakikita, ang sabi diyan, ay nakikipagtulungan sa nakikitang mga ahensya ng tao na bumubuo ng isang samahan ng pagtulong sa mga tao. So yun na, no? Yung mga anghel hindi nakikita pero tayo ay nakikita. Kaya tayo yung frontline sa gawain ng Panginoong Diyos. Ang banal na Espiritu naman ang siyang nagpapalambot sa puso ng mga taong kausap natin. Nagbabago ng mga puso ng mga tao na nais na lumapit sa Panginoon, na ang kanilang hobby ay uminom ng uminom, kumain ng kung ano-ano, pero ang sabi dito ng Panginoon ay ang banal na Espiritu ang siyang nagpapaalala ng mga salitang binigay natin sa kanila. Kaya ating dalangin sa mga kapatid at kaibigan natin dyan sa Riverside, no? Yung mga napag-aralan nila sa VOP, yung pong papakinggan nila gabi-gabi, maitanim sa kanilang puso at isipan, babago sila ng banal na Espiritu at bukas tumanggap sila sa Panginoon. Yan. Ang mismong mga anghel ni Satanas ay naghahangad ng kataas-taasang pamumuno, nakipagpunyagi sa labanan ng mga bulwagan ng langit at nagtagumpay sa panig ng atin at nagtagumpay ang ating Panginoong Diyos syempre. Pero si Satanas hindi siya nagtagumpay. Ang mismong mga anghel na sumigaw sa kagalakan sa paglikha ng ating mundo, sa paglikha sa ating unang mga magulang para manirahan sa lupa, ang mga anghel na nakasaksi sa pagbagsak ng tao at ang pagpapatalsik mula sa kanyang tahanan sa Eden. Ito yung malungkot nung unang yugto ng ating sanlibutan. Nung unang digmaan dito sa lupa, sa tao, nung dinaya ang tao, nanaig si Satanas. Doon sa langit, hindi siya nanalo eh. Pinatalsik siya kasama nung kanyang mga anghel. Dito, nadaya niya yung mga tao, yung unang tao. Nasaksiyan yun ng mga anghel. Malungkot siyempre ang mga anghel. Malungkot din ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi sa talata, may isang bumalik sa paanan ng Panginoon ay masaya sa langit, di ba? Mayroong kasayahan sa langit sa isang kaluluwang nagsisisi. Ang mismong mga sugo ng langit ang higit na interesadong gumawa kasama ng nagkasala. Ang tinubos na lahi para sa kaligtasan ng mga taong napapahamak dahil sa kanilang mga kasalanan. So sabi po dito mga kapatid ko, mas interesado lalo ang ahensya ng langit sa mga nagkasalang lahi ng tao na handang bumalik sa ating pong Panginoong Diyos. Lalong ginagabay ng Panginoong Diyos ang mga ito. Lalo na kung ating i-disciples. Yung napakatibay, lalong tumitibay yung mananampalataya. Kapag bagong binyagan pa lang siya, disciple na siya. Ibig sabihin, bagong binyagan pa lang siya, naghahanap na siya ng mga tao na mababible studyhan. Yan ang disciple, mga kapatid. Kaya diyan sa Riverside, yung mga VOP students natin ng first batch, sila na yung nag-i-invite ng mga makikinig
sa evangelism. Biruin mo yun, no? Gawain nyo na mga kapatid. Pero, dinisciple natin sila sa tulong nila Brother Roy, nila Sister Nimpa, sa Sister Nides, at yung iba pa mga kapatid na sila yung mag-invite. Noong mga makikinig doon. Sila na rin yung nagpapa-attendance mga kapatid. Dapat yun yung mga kabataan. Pero magandang tignan na yung mga interest, yung mga Bible students natin yung gumagawa no kasi hindi pa sila bautismado, ano na sila, disciple na sila. At napansin namin kapag ka maraming mga Adventist nang nauna doon sa bulwagan, na iyan ang lumapit yung mga Bible interest. Totoo yun, ano? Kaya pala konti lang minsan nang umaatin kapag ka sa court ginagawa. Kasi marami ang mga kapatid, kukunti yung Bible interest. Kasi nga, nahihiya silang lumapit doon sa mga ah, Adventist na nakaporma pa, di ba? Eh, siyempre, mahihiya naman talaga sila. Oh. Pero dito mga kapatid ko, interesado ang mga anghel doon sa mga nagsisisi na mga nagkasala katulad natin na nagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos, lalo na yung ma-disciple sila. So ang Panginoong Diyos ay siya ang author ng discipleship. So una niyang dinisciple 12. Siyempre, si Jesus na yun, may isa pang tumiwalag doon sa disciple niya. Pero yun yung ideal number ng disciple, 12. Yan, isang dosena. Iyan ay ipanalangin natin mga kapatid na sa bawat churches na meron tayong disciple. Disciple na kasama natin na maglingkod sa ating communities, sa ating community, mag-Bible study at magkaloob ng mga paglilingkod sa mga tao. Ang mga ahensya ng tao ay ang mga kamay ng makalangit na mga instrumento. Sapagkat ang mga anghel ng langit ay gumagamit ng mga kamay ng tao sa praktikal na ministeryo sa pakikiisa sa mga kapangyarihang ito na walang kasing lakas, sabi diyan. Tayo ay nakikinabang sa kanilang mas mataas na edukasyon at karanasan. Kaya habang tayo ay naging kabahagi ng banal na likas at ihiwalay ang pagiging makasarili sa ating mga buhay, ang mga natatanging talento ay sa pagtulong sa isa't isa ay ipinagkaloob sa atin. So dito po mga kapatid, ang katulong natin sa gawain ng Panginoong Diyos ang mga anghel. Ang mga anghel ay may mga matinding karanasan. Bakit? Panahon pa ng Eden yan, yung mga anghel na yan. Panahon pa yan doon sa langit. Panahon pa yan digmaan doon sa langit. Ibig sabihin, experiensyado na sila sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Tayo yung kasama nila, naging instrumento. No? Ang problema lang sa atin, maikli yung buhay, namamatay agad. Kaya naghuhubog uli ng mga panibagong maglilingkod sa bawat henerasyon. At itong cycle na ito ay matatapos din sa pagdating ng ating pong Panginoong Diyos. Ang sabi po dito mga kapatid ko, para tayo ay maging kasama na gumagawa ng mga anghel, ano daw po ang dapat nating iwaksi? Yung pagiging makasarili. Yung mayroong sariling agenda sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po ganun dapat. So alisin yung pagiging makasarili, alisin yung pong, kasi pagka ang sarili mo ang iniisip mo, hindi ka magpapatuloy sa gawain eh. Totoo yun. Eh, bakit naman ako mag-ministry dyan? May trabaho pa ako. Bakit naman ako mag-ministry dyan? Malulugi kami sa negosyo namin. O kapag ka ganun ang iniisip natin, hindi talaga tayo masasamahan o hindi tayo makakasamang gumawa ng mga anghel. Kasi nga meron tayong sariling, nandun pa rin yung pagiging makasarili natin. Pero kung iniisip natin yung paglilingkod sa Panginoong Diyos, maglalaan tayo ng time kahit once a week sa gawain ng Panginoong Diyos. Kahit once a week sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi po dito, anong kagalakan at katuwaan na itinitingnan ng langit ang gayong mga pinagsamang impluensya? Ang buong langit ay nagmamatsyag sa mga ahensyang iyon na siyang kamay upang maisakatuparan ang mga layunin ng Diyos sa lupa. Yan. Ang mga anghel ay gumagawa ng paraan para makasama tayo sa paglilingkod. Ano yung purpose para maisakatuparan ang layunin ng ating Panginoong Diyos? Ano yung layunin ng ating Panginoong Diyos? Doon sa Mateo chapter 28 verses 18 to 20 na turuan, bautismuhan at gawing alagad ang buong sanlibutan. Yan ang adhikain ng ating Panginoong Diyos. Yan ang layunin ng ating Panginoong Diyos. But alam din ng Panginoon na hindi lahat magiging disciple. Hindi lahat mababautismuhan.
Pero lahat ay pupwedeng makapakinig ng salita ng Panginoong Diyos. Di ba? Lahat ay pupwedeng makapakinig ng salita ng Panginoon, pero hindi lahat ng makikinig tatanggap, mababautismuhan at magiging disipulo. Hindi lahat ng nabautismuhan naging disipulo ng ating Panginoon. Di ba? Oh, yung iba nabautismuhan at pagkatapos noon ay umalis din sa pananampalataya. Yun ang nangyari. Dahil yung iba nabautismuhan lang sa tinapay, yung nasabi, mayroong ganyan nag-experience eh. Pero naging disciple naman siya ng Panginoon. Sabi niya, nung una ay kami ay umaattend doon sa crusade dahil lagi kami nakakasagot ng tanong. Lagi kami may tinapay pag-uwi. No? Kaya lagi kami umaattend. And later on, naunawaan din namin yung salita ng Panginoon. Ayan, sa tinapay na bautismo nung una. Pero later on, naintindihan ng salita ng Panginoon at hanggang ngayon, naging matatag na mananampalataya at disipulo ng ating Panginoong Diyos. Yun ang napakatabis doon. Napakaganda. No? Basta't ang layunin ng Panginoon ang ating gagawin. Iuumpong bautismuhan ang lahat ng mga lahat ng mga tao at maging alagad. Yan yung ating dapat na nasa isip. Pero huwag tayong mag-alinlangan na baka hindi sila ganun. Gawin lang natin yung ating part na isabog ang binhi. No, yun lang naman ang pinagawa sa atin ng Panginoon. Isabog ang binhi. No. I-harvest sila at ituro sa kanila ang landas papunta sa ating Panginoon. Ang pag-convert ay gawain ng banal na espiritu at siyempre doon sa pagpili ng tao kung ano yung kanilang desisyon. Sa gayon ay ginagawa ang kalooban at layunin ng Diyos na nasa langit. Ang gayon pagtutulungan ay nagagawa ang isang gawain na nagdudulot ng karangalan at kalwalatian at kamahalan sa Diyos. Ayan, sabi po dito mga kapatid. Yung pong pagtutulungan sa isa't isa kasama yung mga anghel. Biruin mo, no? Kapag ka ikaw pala ay gumagawa sa gawain ng Panginoon, nag-i-involve ka sa community service, maiisip mo na ang kasama mo, ang katulong po natin, walang iba kundi ang mga anghel ng ating Panginoong Diyos. Bukod pa sa ating Panginoon. Yun po lang ang kasama natin sa paglilingkod. Kaya kapag ka gumagawa tayo, nag-iisa lang tayo o dalawa lang tayo, wag nating isipin na, ay kaunti lang kami. Ay ganito lang kami. Hindi po. Isipin natin may kasama tayo. Yun yung mga anghel ng ating Panginoong Diyos. Para bagang sa church, minsan ikaw lang yung gagawa sa gawain. Kayo lang yung nagki-care group. At yung iba parang hindi nakikisangkot. Huwag kayong mag-alala. Yaan nyo sila yung ayaw makisangkot sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi naman lahat ng nabautismo nagiging disciple ng ating Panginoon eh. Di ba? Yung iba ay ang role lang nila mamuna doon sa programa na ginawa ng mga disciple ng Panginoon. So yun ang reality nun. Basta tayo, tuloy-tuloy lang sa paggawa. Dahil kapag gumagawa tayo sa bukiran ng Panginoon, ang kasama natin, ang mga anghel, ang banal na espiritu, ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ayan. Ano ang layunin ng ating Panginoong Diyos? Mabautismuhan, maging alagad ang lahat ng mga tao sa sanlibutan. Yan. Ilan ang retention na gusto ng Panginoon? 100%. Yan po mga kapatid ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Paano magagawa yun? Yan, sa pakipagtulungan natin sa paggawa ng mga anghel. But of course, meron at merong hindi talaga. Katulad naman kay Jesus, di ba? Nag-disciple siya ng 12, pero may isang nawaglit. Tayong mga tao, hindi naman tayo si Jesus. Kaya pa pwede tayong mag-disciple na isa, dalawa. Pwede na yun. Marami na yung isa, dalawa, tatlo. Kasi kung 12, hindi naman tayo si Jesus. Napakadami na ng 12. Isa, dalawa ay po pwede nang natin maging disipulo na sila'y maturuan din sa paghayo, sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at maitanim sa ating mga puso't isipan na kasama natin ang mga anghel sa gawain na ito ng pagliligtas sa sanlibutan. Ano? Na ipinapaabot natin, idinideliver natin yung salita ng Panginoon. Sabi dito, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Ibig sabihin yung paglilingkod na ito mga kapatid, para rin pala sa kapakanan natin na mananampalataya. Bakit? Kapag kasi tayo ay involved sa gawain, lalo tayo nagiging matatag sa pananampalataya. Yun. Ang isang gamit kapag ka ginagamit mo, lalong tumatalas. 'Di ba? Kapag ka ang isang gamit o isang kutsilyo ay hindi mo ginamit, nagiging mapurol at nagiging kalawangin. 'Di ba? Pero kung ito'y ginagamit mo at tinahasa mo, nagiging matalim,
nagiging matibay. Tayo kapag ka nai-involve tayo sa gawain, sa kapakanan din natin yon. Bakit? Tumitibay yung pananampalataya natin. Nagiging malakas tayo. Kaya nga sa pagkukulpultor, sa literature evangelist, no, doon sa mga taong maraming mga time, ay mag-literature evangelist tayo. Kapag ka ikaw ay gusto mo magbenta ng aklat na patungkol sa spiritual na buhay ng mga tao, na katulad po nito, ay ikaw ay talagang magiging mapalapit lalo sa Panginoon. Bakit? Kasi bago ka pumunta dyan sa bahay, bago ka kumausap ng tao, lagi kang mananalangin. Lagi kang hihingi ng paggabay ng ating Panginoong Diyos. Kasi hindi basta-basta na ikaw ay mag-LE, mag-literature evangelist. Mahirap makipag-usap sa mga tao. Mapapalapit sa Panginoon. Kapag kakasama tayo ng mga anghel, lalo magiging matatag ang ating pong pananampalataya. Kaya sinasabi diyan na para sa kapakanan ng bawat isa. So happy Vesper po sa inyo pong lahat. At ipanalangin natin yung last night dito po sa Tabacao na pangangaral. Nawa ay ang mga tao ay makapagdesisyon, may mga magdesisyon sa gawain ng Panginoon, at ating tinitingnan din na kung mayroong magdesisyon man, sila ay maglingkod sa Panginoon. Sila rin ay makasama sa pagsamba. Yan. Na sumimba sa mangili ng araw ng Sabat. Yun kasi yung testing truth. So isama natin sila sa panalangin. Di natin alam kung ano ang desisyon ng mga tao, magkaroon naman ng miracle ngayong pong araw na ito sa kanila pong buhay. So salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Ibalik na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon. God bless po sa inyo pong lahat. Amen mga kapatid. All along, your hand has been guiding me. Kita niya po, maging ang awit ay pumapanig sa ating lesson sa umaga na ito mga kapatid. At salamat Pastor sa mapakagandang mensahe. Magkakarugtong yung ating lesson araw-araw. Kahapon ay may nagbabantay sa atin. Nung pala yung nagbabantay sa atin, kasama rin natin gumagawa. Kaya napakabuti ng Panginoon, binigyan tayo ng mga angels na nagbabantay sa atin, nakasama natin gumagawa. Kaya purihin ang Panginoon sa magandang lesson sa umaga nito. Natutuwa daw ang Panginoon kapag kasama natin gumagawa ang anghel. Ganun din natutuwa yung anghel na gumagawang kasama natin. Pero teka, balik rin natin. Paano kung ginagawa natin di maganda? Natutuwa kaya ang mga anghel? Natutuwa kaya ang Panginoon? Or may ibang anghel na natutuwa? Walang iba, yan yung kalaban kapag gumagawa tayo na hindi maganda. Kaya dapat sa ating panalangin palagi tayong humingiling ng karunungan, malinaw na mata, at pag-iisip na makita natin yung tama versus sa mali, para hindi tayo natatalo ng kaaway. So, palagi yan nagbibigay sa atin ng mga offer na magaganda. Masisilaw talaga tayo. Masisilaw tayo, madadaya tayo kapag malabo ang ating mata at wala tayong karunungan. Kaya ako, pag nagpe-pray ako mag-isa, palagi ko yan sinasabi sa Panginoon, lalagi akong bigyan ng karunungan. Araw-araw, kasi hindi yan pwedeng minsan lang. Kasi araw-araw din maatake ang kalaban. Kaya salamat po Pastor, salamat sa magandang lesson. At salamat sa Panginoon, siyempre, ang ganda ng ating lesson na patuloy nating makikita. May anghel tayong kasama. Mag-ingat tayo pag may anghel tayong kasama. Baka sumbong ngayon yun, lago tayo, di ba? Joke lang. Natutuwa din ako sa kinukwento nila Sister Name pa sa akin tungkol sa Tabacao. Yung kanilang mga VOP graduates, yung mga first batch, sila na rin yung tumutulong sa pag-aasikaso sa crusade. Ang galing bago pa lang masipag na. Tama din yung sinabi ni Pastor sa crusade. Una, yung mga tao natutuwa dahil may tinapay na kakainin, may iuwi pang tinapay pag uwi. Pero sa bandang huli, tinapay ng buhay yung kanilang naiuwi. Napapaluha pa yung mga pagka nag-testimony. Sa una, tinapay lang ng tiyan. Sa huli, tinapay ng buhay. So, saan ka pa? Diba?
tinapay na walang hanggan ng kanilang nakamtan. Salamat Pastor, salamat sa mga nakaka-inspire na testimony dyan sa Tabacao. Napakasisipag ninyo, naway kami rin maging masipag na kagaya ninyo. Tuloy-tuloy nyo lang po at natutuwa ang Panginoon. Sabi sa lesson natin, natutuwa ang Panginoon kasama nyo ang anghel na gumagawa po. Pasama sa panalangin, pasalamat po sa Panginoon sa pagtugon niya sa aking kahilingan bago ang aking kaarawan. Napakabuti ng ating Panginoon. Yan. May pasalamat si Sister Melissa na po. May answered prayer siya bago ang kanyang kaarawan. Isama natin sa panalangin yung pasalamat ni Sister Melissa. Pasalamat sa araw-araw na buhay at biyaya na pinagkakaloob ng Panginoon. Praise the Lord na po. Huwag natin kalilimutan yan. Panalangin pa rin sa kagalingan namin sa lahat ng mga may karamdaman. Yes po. Sister Joy, Thanksgiving prayer for my son Gabriel Abilon for his another year 18th birthday. Di ba kahapon yata ito, na-late nga ako ng sige, anyway, sama natin sa panalangin. Alam ko kahapon pero tapos na yung live no nakita ko. Hindi natin na isama sa panalangin. Anyway, isama natin. Isama natin. At patuloy nating isama sa panalangin ang bawat isa. At siyempre, ang ating mga pamilya, yung ating mga kahilingan, isama natin sa prayer. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na patuloy nyo kaming ginising, pinagkalooban ng panibagong buhay, lakasan sa umaga na ito. At higit sa lahat, salamat sa pagkakataon na muli kami makarinig ng napakagandang paalala para sa amin sa umaga na ito patungkol sa aming paggawa araw-araw. Nakasama namin ang anghel na kung saan sila rin ay nagbabantay sa amin. Salamat at naliwanagan kami na sa aming ginagawang mabuti, nakasama namin ang mga anghel. Kayo ay natutuwa at higit sa lahat, ang mga anghel ay natutuwang kasamang gumawa kami. Bigyan niyo po kami, Ama, ng karunungan sa araw-araw, sa oras-oras, na makita namin ang tama at mali, makapagdesisyon kami ng tama at hindi ang mali, sapagkat alam namin ang kalaban ay patuloy din bumubuliglig sa aming isipan kung ano-ano ang ino-offer sa amin magaganda para kami masilaw, para kami madaya. Naway makita namin ito na mabilis at patuloy namin piliin kayo na kung saan nagbibigay sa amin ng pinakamaganda para sa amin. Salamat sa inyong pangako, salamat sa inyong paggabay at patnubay sa araw-araw. Tunay na kami nabibless, tunay na kami nare-remind, tunay na kami ay nare-revive sa aming pagkakatulog sa bawat umaga. Salamat sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon, ingatan po ang aming maghapon sa lahat ng aming gawain. Ilayo kami sa anumang kapahamakan, gayon din ang mga nagtatravel, ang mga nag-aaral at mga nagtatrabaho sa malayo. Amin din sinasama sa panalangin ng pasasalamat Sister Melissa Gamboa sa answered prayer na inyong pagtugon sa kanyang kahilingan bago ang kanyang kaarawan. Alam namin na kayo ang pinakamabuti sa lahat at nagbibigay ng the best para sa amin. At sa kanyang kaarawan, siya rin po ay inyong samahan at mas lalo niyang mapabuti ang kanyang relasyon po sa inyo at sa lahat ng kanyang pamilya, na ma-disciple din niya ang kanyang buong pamilya at ang kanyang mga malapit na kamag-anak, kapitbahay at lahat ng kanilang nasasakupan. Tulungan po siya sa kanyang mga gawain na siya ay nahihirapan upang sa ganun siya ay maging masaya sa kanyang paggawa para po sa inyo. Amin din sinasama sa panalangin ng pasasalamat sa araw-araw na buhay at biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin, kaya din kila Nanay Fina, sa kanilang mga pamilya, at patuloy namin sinasama sila sa kagalingan sa kanilang karamdaman, at higit sa lahat ang aming mga kasama rito sa live. Amin din patuloy na dinadalangin ang pasasalamat para kay Gabriel na siya ay nagdiwang ng kaarawan. Salamat sa mga nakaraang mga taon na pinag-ingatan niyo po siya. Salamat sa mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay na siya naging patuloy na maging matatag. At salamat sa mga darating pa
ng mga pagsubok sa kanya, na ito ay magpapatatag sapagkat kayo ay kasama po niya sa kanyang paglago, kanyang paglaki, kanyang paglakad, sa kanyang paggawa sa inyong mga bukirin. Maraming salamat sa ingat at sa pag-iingat at paggabay sa amin lahat. Gayon din sa family ni Gab, kanyang mga kapatid, sa kanyang papa, sa kanilang mama, sa kanilang lolo, lola, at sa lahat ng kanilang kamag-anak, ay patuloy na maipakita nila ang liwanag na nagmumula po sa inyo na kanilang tinanggap. Amin din po patuloy na sinasama sa panalangin ang lahat ng kapatiran na may mga prayer request na mga sumusunod. Unang-una yung pangangaral sa Tabakaw, ang last night. Mamaya patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Naway sa huling gabi ng kanilang pagdalo, tinapay ng buhay ang kanilang mayuwi at maging mabusog ang kanilang kaluluwa sa pagtanggap po sa inyo bilang personal na tagapagligtas. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang lahat ng gawain na parating sa aming nasasakupan. Ang pangaral sa Santo Rosario sa June, ngayon din yung IICT sa Gabaldon, ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Ngayon din patuloy namin sinasama ang comfort sa family nila Sister Nimpa sa Bukidnon sa pagkawala ng kanyang kapatid. Din pinapatuloy na sinasama sa panalangin ng mga Bible students dyan sa aming mga nasasakupan sa Tabakaw, meron din sa San Antonio at sa iba pang mga lugar. Andyan ang Cando Generoso family, Mike and Martha Mamaril, Tata Cesar and Heidi De Leon, kasama sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold. Sama din namin sa panalangin si Annie at Patrick Eusebio, ganyan din si Nicole at Trixie Pasqua. At patuloy namin sinasama sa panalangin ang San Leonardo Church, Kawayan Bugtong Church, na patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya. Ang mga kapatiran na patuloy lumago kasama po ninyo na naglilingkod. Ganyan din namin patuloy sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na may mga prayer requests. Isa pa kay Charles Eric Meligrito na may isang procedure pa na gagawin sa kanya. Ganyan si Brother Lorenzo Cabiedes at Sister Lorna Cabiedes na sa kanilang kalakasan at kagalingan sa kanilang karamdaman. Sister Annie Manuel, Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, kasama na rin si Marie Chris Balbido, si Pastor James Lutila, si Christopher Umali Cuderes, kasama na rin si tatay ni Brother Danrep. Kalakasan at kagalingan namin dalangin para sa kanya. Si Ate GT Nyo Reyes, Sister Estrella Gargasin, at iba pang mga pamilya na naming sinasama sa panalangin. Kalusugan ang aming dalangin sa bawat isa. Pamilya ni Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino, at good health din sa mga anak ni Sister Medin Peligro Cotaw na sinahara and Cory, sa family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak, mga apo, mga manugang at ang kanilang buong pamilya. Kalusugan din ang aming dalangin para sa family ni Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, at sa lahat ng family namin na narito nanonood sa live ngayon. Kaya din si Sister Nimpa Rivera sa kanyang family sa Bukidnon, sina Brother Tito, Janet Salvado, Rona LG sa Labong Unsya family, Acuevas family, at si Sister Joy Valencia at ang kanyang pamilya. Bagaman malayo sila sa isa't isa, ingatan po sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Kaya din Sister Joy sa kanyang pagtatrabaho araw-araw kasama ng kanyang mga kasama sa trabaho, ay patuloy niyo po silang ingatan. Gayon din si Brother Rudy Masiklat na nagtatrabaho din sa malayo sa kanyang pamilya. Patuloy na pag-iingat ang aming dalangin po sa kanya at sa kanilang mga kasama. Amin din dinadalangin ang mga kapatiran na may prayer request sa kanilang sariling puso, sa isip ngayon na hindi namin nabanggit, isama namin po sa panalangin. Gayon din ng prayer request ng ilang kapatiran na naghihintay ng kanilang baby, sina Pastor Nelvin, Ma'am Karin, si Brother Kevin, Sister Cindy, Brother James, Sister Diane, Brother Nico at Sister Rose May. Kalakasan din at recover ang dalangan namin kay Pastor Alex Rigor, kay Kuya Bobby, Ate Lorna sa kanilang mabibigat na trabaho, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo. Patuloy na kalakasan ng dalangin namin sa kanila. Kuya Jerry Bourbon, kay Ma'am Sheila Kasamurin,
kay Sister Erica Eli Santos Rivera, Sister Tina Santos na malubha ang kanyang karamdaman, na siya po ay umaasa po sa inyo sa mga panahon na ito. Ganyan din yung kanyang anak na mayroon ding sakit. Ganyan din si Melodian Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, si Sister Nena Salazar, si Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, kasama na si Tatay Rudy at yung kanyang apo, Tatay at Nanay ni Pastor Nelvin at si Ma'am Karin, ang kanyang mga magulang, at si Sister Maribel Agustin, Sister Heidi De Leon, si pamangkin ni Sister Martes Loreto, si Ding Bautista, Pini Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Gigin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enrique, Sister Amy Kelantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, si Marilita, si Dayan, Sister Pichi, si Brother Renato Santos Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco. Patuloy na kalakasan ng dalangin namin sa buong pamilya na ito. Si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, si Brother Arturo at Sister Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Alam namin na kayo nga riyan nakasama namin sa umaga na ito. Inyo pong tingin na aming panalangin at ayon sa inyong kalooban at hindi na aming kagustuhan. Ang lahat na ito ay aming pinasasalamatan. Alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli, salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na sumusubaybay. Salamat sa mga nag-shares. At salamat sa kay Pastor sa lesson sa umaga nito. Mga kapatid, patuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Kasama natin ang mga anghel sa ating paggawa at natutuwa sila sa paggawa natin ng mabuti. Ano po? Salamat sa inyo lahat. Sabi ni Henry, salamat po sa napakagandang kaalaman na namula sa Diyos, tunay na walang taong nag-iisa sa buhay Kristiyano. Yes po, ano? Walang taong nag-iisa sa buhay Kristiyano. At masayang gumawa para sa Panginoon. Yan, totoo yan. Sabi nga ni Kuya Boy Dalay, nakita ko sa post niya kahapon, napakasayang maglingkod sa Panginoon, mangaral kasama ang Panginoon. Kitang-kita mo yung kagalakan sa kanyang post, ano? Tunay talaga. At kilala ko si Kuya Boy. Talagang siya ay tunay na nalingkod ng Panginoon. Nangangaral yan, hindi nagsasawa, ano? Salamat sa inyo lahat at patuloy tayong magtiwala sa Panginoon ano pa man ang pagsubok na dumating sa ating buhay, at patuloy tayong ma-remind sa bawat umaga, patuloy tayong ma-revive sa ating pagkakatulog, at higit sa lahat ma-bless tayo sama-sama. God bless po sa bawat isa. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.